Chapter 1611. Ang mga tagapaglingkod ni Phoenix ay nagmadaling bumalik sa tribo ng Flamora at iniulat ang lahat ng kanilang nasaksihan ng detalyado kay Haring Agni Flamora. Pagkarinig sa balita, si Agni ay nagalit ng labis. Galit na galit, agad niyang ipinadala ang pinakamalalakas na mandirigman ng tribo upang magsagawa ng malawakang paghahanap. Nag-alok pa siya ng gantimpala ng isang milagrosong pil na kayang itaas ang isang intermediate deity realm cultivator ng isang buong minor realm upang pasiglahin ang Pangangaso, na sina Sebastian, Brody, at Clayton ang mga target. Hindi nagtagal at sumali na rin ang tribong Unicorn sa Pangangaso. Nagpadala rin sila ng maraming makapangyarihang mandirigma upang habulin ang tatlong takas. Sa pangunguna ng pagsisikap ng personal, idineklara ni Alecto na may masamang balak na makikita niyang pinutol sa 1,000 piraso sina Sebastian at ang kanyang mga kasama. Ang gantimpala ng tribo ng Unicorn ay hindi rin kapanipaniwala. Nag-alok sila ng isang pambihirang elixir na kilala sa pagpapalakas ng katawan, at iyon ay isang napakahalagang kayamanan na pinapangarap ng marami. Sa ganitong kamangha-manghang mga gantimpala, walang katapusang mga mandirigma ang pinasok ang labanan na parang mga ligaw na hayop, sabik na matuklasan ang kinaroroonan ng trio. Ang ilan ay hinabol sila para sa mga kapalit na gantimpala, habang ang iba naman ay tanging si Brody lamang ang hinahanap, na akit ng mga bulong-bulungan na siya ay may dalang napakahalagang artepakto. Sa gitna ng labis na presyon, si Sebastian, Brody, at Clayton ay naging parang mga takot na ibon, masyadong natatakot na ipakita ang kanilang sarili. Sa mga alon ng mga humahabol na bumabalot sa lupa, sila ay naging pinakanais na biktima, isang gantimpalang masyadong kaakit-akit upang baliwalain. Sa sandaling iyon, ang trio ay nagtatago sa isang kuweba na dati nang ginamit ni Brody bilang tirahan. Sa kabutihang palad, ang mga hadlang at pormasayon na itinayo ni Brody ay mahusay na dinisenyo. Sa kabila ng matinding daloy ng mga humahabol na nag-iimbestiga sa lugar, wala ni isa ang nakadiscover sa kuweba o sa kanilang presensya dito. Ang kuweba mismo ay maliit, at wala silang pagpipilian kundi maghukay ng 2 karagdagang silid na bato na ngayon ay pinagsasaluhan ng 4 na tao. Agad na kinuha ni Clayton ang isa para sa kanyang sarili, habang pinili ni Phoenix na makishare ng kwarto kay Sebastian. Ang kanyang desisyon ay hindi nagmula sa anumang masamang intensyon ni Sebastian, kundi mula sa kanyang maingat na pagninilay-nilay. Sa pagkakasil ng kanyang espiritual na enerhiya, magiging walang depensa siya kung makikasama siya sa isang silid kay Brody o Clayton at nagpa siya silang kumilos ayon sa anumang masamang intensyon. Kung ikukumpara, ang pagiging kasama si Sebastian ay nagbigay sa kanya ng mas malaking pakiramdam ng kaligtasan. Bagaman may galit pa rin si Phoenix kay Sebastian, mas pinagkakatiwalaan niya ito kumpara kina Clayton at Brody. Napatunayan ang kanyang hatol. Sa mga nakaraang araw ng pagsasalo ng kwarto kay Sebastian, wala siyang ipinakitang hindi maganda, pinanatili ang tamang hangganan at walang ipinakitang hindi angkop na pag-uugali. Dahan-dahan itong nagpagan ng kanyang galit sa kanya, kahit kaunti lamang. Nang magtipon-tipon ang grupo, hindi mapigilan nina Brody at Clayton ang kanilang mapanlikhang mga mata kay Phoenix. Ang kanilang mga titig, puno ng kasakiman at pagnanasa, ay nakakadiri. Seb, ang sama mo. Ang ganda-gandang ito ay pinaglabanan naming lahat para makuha, pero ikaw, pinapabayaan mo lang na ikaw ang magmay-ari nito ng ilang araw na. Turn ko na ngayon, kahit ano paman. Sigaw ni Brody. Hindi mangyayari yan habang ako'y buhay. Ako ang unang nag-angkin sa kanya, kaya ako ang mauuna ngayon. Bukas na lang ang turno mo. Sagot ni Clayton, ang mukha ay namumula sa galit habang nakaharap kay Brody. Kumakain ka ng pagkain ko, nakikitira ka sa kuweba ko, at ngayon inaasahan mong maghintay ako sa pila. Bakit ako ang mauuna? Sagot ni Brody, ang mukha niya ay namumula sa galit. May mga ugat pang namumuo sa kanyang noo. Sige. Sabay na lang natin siyang kukunin. Mas mabuti pa ngayon. Mungkahi ni Clayton na may masamang ngiti habang nagpapakita ng malabag na ngiti. Habang nakikinig siya sa kanilang mga bastos na komento, nag-aalab ang galit ni Phoenix.
Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakapulupot, nanginginig habang pinipigilan ang labis na pagnanais na magmadali at bugbugin ang dalawang kasuklam-suklam na lalaki. Sobra na. Sigaw ni Sebastian, sa wakas ay napuno na ang kanyang pasensya, nasa mapanganib tayong sitwasyon, at napapaligiran tayo sa lahat ng panig. Pwede bang tigilan yung dalawa ang kalokohan na ito at mag-focus kung paano tayo makakaligtas? Huwag kang magpakamabait, ikaw brat. Ikaw lang ang nag-enjoy sa kanya, namumuhay ng masaya, habang kami ay nandito lang na nagagalit. Ngayon, kasama na namin siya, kahit ano paman, sagot ni Clayton habang ang kanyang mga mata ay humigpit sa galit. Tama yan. Ang mga magagandang bagay ay dapat ibahagi. Bakit mo siya dapat para sa sarili mo lang? Sumingit si Brody. Hindi ko sinasayang ang aking hininga sa pagtatalo sa inyong dalawa, mga hanggal. Lumingon si Sebastian kay Clayton at malamig na sinabi. Nangako ka sa akin ng isang teknik sa pagsasanay pagkatapos ng trabaho. Hindi ba panahon na para tuparin mo ang pangakong iyon? Chapter 16:12. Pumutok ang mukha ni Clayton sa galit habang nag-aalab ang kanyang damdamin. Ang kapal ng mukha mo. Nahuli natin siya ng magkasama, pero ngayon, inangkin mo na siya para sa sarili mo. Hindi ko pa nga naayos ang utang na loob ko sa'yo, at heto ka't sinusubukan mo akong pahirapan. Wala pa akong nakitang kasing walang hiya mo. Namula si Sebastian sa kahihiyan sa mga sinabi ni Clayton. Umubo siya ng awkward, sinusubukang itago ang kanyang pagkabahala. Handa akong makipagpalitan. Isang kalakalan. Ano ang maiaalok mo sa akin? Tanong ni Clayton, ang tono niya ay puno ng pagdududa habang tinitingnan si Sebastian ng may pag-aalinlangan. Ang Dimension Slash, mabagal na sinabi ni Sebastian, binibigyang diin ang bawat salita. Ano? Nang marinig ni na Brody at Clayton ang pangalan, napanganga sila sa gulat. Si Brody ay biglang sumugod, hinawakan si Sebastian sa braso na may desperadong ekspresyon. Seb, ibigay mo na. Bilasan mo. Umalis ka, mataba. Hindi ito para sayo. Sigaw ni Clayton habang itinulak ng malakas si Brody. Pagkatapos, humarap siya kay Sebastian na may mapagpanggap na ngiti sa kanyang mukha. Sige, gawin na natin ang palitan. Ibigay mo na ang Dimension Slash technique. Hindi na nakapagtataka na sila'y labis na sabik. Ang Dimension Slash ay isang maalamat na banal na teknik mula sa sinaunang panahon, kilala sa hindi matatawarang kapangyarihan nito. Pinapayagan nito ang gumagamit na tumawid sa espasyo at oras sa isang iglap, pinapatumba ang mga kaaway bago pa man sila makapag-react. Magpakatoto ka. Ang teknik na kasing lakas ng Dimension Slash ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa isang celestial technique. Meron ka bang ganun? Pang-asar na sabi ni Brody. Ang tono niya ay puno ng paghamak. Siyempre, oo. Sigaw ni Clayton pabalik, itinaas ang boses ng defensively. Ngunit alam ni Sebastian na hindi siya ganap na tiwala sa kanyang sinasabi. Nandito ang item, sabi ni Sebastian habang inilalabas ang isang opal slip mula sa kanyang imbakan. Noong makita ito ni na Brody at Clayton, sabay-sabay silang tumalon, sabay na inabot ito. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Sebastian. Sa isang mabilis na galaw, inurong niya ang kanyang kamay. Kung gusto mo ito, ibigay mo muna ang teknik. Matigas na sabi ni Sebastian. Tumayo si Brody na nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga balakang, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang humihingal siya, bata, sobrang hindi ka patas. Hayaan mo munang makita namin kung totoo ba ito. Si Clayton ay masiglang tumango bilang pagsang-ayon. Tama. Dapat tayong maging magkapatid. Kung may maganda ka, dapat ibahagi mo sa amin. Tingnan natin. Nanatiling matatag si Sebastian. Ang tono niya ay hindi nagbago habang sinabi niya, kung ganyan ang nararamdaman mo, ibigay mo muna ang teknika. Nasa kanya yan, sabi ni Clayton habang umiikot at tinuturo si Brody. Mataba, ibigay mo na. Ano? Halos mapugto si Brody sa galit habang masungit na tumitig kay Clayton. Hayop ka. Sinubukan mong gamitin ang gamit ko para magloko. Labas na labas ka na sa linya. Kapatid tayo. Ang anumang mabuti ay dapat ibahagi.
Ikaw ang makasarili, sinusubukan mong itago ang lahat para sa sarili mo, matapang na sagot ni Clayton, na walang bakas ng pagsisisi. Yung teknik na yan nakuha ko na may buhay ko sa panganib, muntik na akong mamatay. At ngayon sinasabi mo pang ibahagi ko. Bakit hindi mo nalang ibigay yung void shift technique mo habang nandyan na rin? Sagot ni Brody nang walang pag-aatubili. Nang marinig ito, sa wakas ay naisip ni Sebastian ang lahat. Mayroong talagang isang celestial technique na kasangkot, ngunit hindi ito kay Clayton, kay Brody iyon. Naalala niya kung paano sinabi ni Phelan na si Brody ay pinapahanap dahil siya ay may hawak na isang bihirang kayamanan. Ngayon ay malinaw na, ang kayamanan ay ang napakamakalangit na teknik na ito. Matapos ang maraming pagtatalo, nagawa ni Clayton na makuha ang isang bahagyang incantation mula kay Brody, kahit na halatang ayaw itong gawin ni Brody. Samantala, pinanatili ni Brody ang kanyang mga mata na sabik na nakatutok sa void shift technique ni Clayton, hindi handang bitawan ang usaping ito. Chapter 16-13. Ang void shift technique ay isang malalim at mahiwagang banal na sining, kilala sa kakayahang baguhin ang mga batas ng espasyo sa paligid ng gumagamit sa isang iglap. Ang kamanghamanghang epekto na ito ay nagbago ng landas ng mga papasok na atake, na nag-iwan sa gumagamit na walang sugat at nagtagumpay sa halos perpektong sariling pag-iingat. Nag-away ng matindi sina Brody at Clayton, at namula ang kanilang mga mukha sa inis habang lumalala ang kanilang mainit na pagtatalo. Pakiramdam na parang sisabog ang kanyang ulo, biglang sumabog si Sebastian, tama na. Pareho kayo, tigilan na ang pagtatalo at ibahagi kung ano ang meron kayo. Sige. Sagot ni Brody nang walang pag-aalinlangan. Pero linawin ko lang. Kung may sino man na magtatangkang manday, huwag akong sisihin sa pagiging walang awa. Clayton ay halatang nag-atubili. Ang pagbabahagi ng void shift technique, ang kanyang pinakapinahahalagahang banal na sining, ay isang mahirap na desisyon. Pagkatapos ng lahat, iniligtas siya nito ng maraming beses sa mga sitwasyong buhay at kamatayan. Ang hindi matatawarang lakas nito ang naging pinakamahalagang kasangkapan niya para sa kaligtasan. Sige. Sumasang-ayon ako, sabi ni Clayton sa wakas, hindi makatiis sa alindog ng palitan. Alam niyang nag-aalok ang kalakal na ito ng kapwa-benepisyo, at ang pagtanggi dito ng buo ay magiging hindi makatuwiran. Narito na, sabi ni Sebastian ng may determinasyon, itinapon ang banal na teknik sa mesa. Ang kamay ni Brody ay sumulpot na parang kidlat, kinuha ito sa isang iglap. Kasabay nito, inilagay niya ang isang sinaunang aklat sa mesa, na agad namang kinuha ni Clayton. Clayton pagkatapos ay inilapag ang sarili niyang libro bilang kapalit. Tahimik na kinuha ni Sebastian ang librong iniwan ni Clayton. Ito ay nakakagulat na mabigat, gawa sa isang mahiwagang material na hindi pa niya kailanman nakatagpo. Habang inilalapit niya ito, isang sinaunang at walang panahong aura ang bumalot sa kanya, dala ang bigat ng di mabilang na mga taon. Ang pabalat ay bahagyang kumikislap, at ang mga salitang void shift technique ay inukit sa maliwanag at mahiwagang mga guhit. Binuksan ni Sebastian ang unang pahina ng may pananabik. Bagaman nagsimula ang teksto sa ilang maiikli na linya lamang, naglalabas ito ng halos nakaka-hypnotize na alindog, agad na nahuhuli ang kanyang atensyon. Bawat tauhan ay tila may hindi matutuklasang lalim, na nag-aanyaya ng walang katapusang pagninilay, bawat pangungusap ay umuukit sa mga pangunahing katotohanan ng sansinukob, malalim at hindi maunawaan. Ang tatlo sa kanila, nahulog sa mga kayamanan sa kanilang harapan, mabilis na nakahanap ng mga tahimik na lugar sa paligid ng kuweba upang umupo. Nakalubog sa kanilang pag-aaral, malalim nilang sinisiyasat ang mga misteryo ng kani-kanilang mga teknik. Sa hindi nagtagal, pareho silang pumasok sa isang estado ng nakatuong pagsisid, kung saan ang mundo sa paligid nila ay naglaho sa kawalang kabuluhan. Pinanood ni Phoenix ang tatlong lalaking abala sa kanilang pag-aaral, at ang kanyang puso'y kumikirot sa pagkabigo. Parang libu-libong langgam ang kumakagat sa kanya. Sobrang desperada siya. Mayroong dalawang banal na teknik at isang celestial na teknik. Kung hindi sana nasil ang kanyang espiritual na enerhiya, agad sana siyang sumugod upang kunin ang mga ito nang walang pag-aalinlangan.
Lumipas ang oras habang ang tatlong lalaki ay nalulubog sa pag-unawa sa mga teknik, ganap na nalilimutan ang labas na mundo, kasama na ang paglipas ng panahon. Sa simulay hindi mapakali, si Phoenix ay naupo ng nakaluhod at sinubukang buksan ang selyo ng kanyang espiritual na enerhiya. Isang buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Habang si Sebastian, Brody, at Clayton ay labis na abala sa kanilang pag-aaral, si Phoenix ay sumukol na sa pagsubok na basagin ang selyo. Nakita ang kanyang paghihirap, malugod na inimbitahan siya ni Sebastian na pag-aralan ang isa sa mga banal na teknika kasama siya. Bagaman nakaselyado ang kanyang espiritual na enerhiya, hindi ito nakapidyo sa kanyang kakayahang maunawaan ang teknik. Dahil sa pasasalamat sa pagkakataon, pinili niyang magtuon sa pag-aaral kaysa sayangin ang lakas sa hindi matibag na selyo. Lumipas ang isa pang buwan, at muling nagpalitan ng kanilang mga kayamanan ang tatlong lalaki. Sa pagkakataong ito, pinalad si Sebastian na makuha ang celestial technique na inaalok ni Brody. Sebastian ay labis na natuwa. Bagaman hindi ito eksakto sa kanyang unang inaasahan, lumabas na ito ang ikapitong antas na teknik na kailangan niya para sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, pinili niyang huwag itong isagawa kaagad, dahil hindi pa ganap na perpekto ang kanyang ika-6 na yugto. Tumayo mula sa kanyang upuan, dahan-daang nagunat si Sebastian, naramdaman ang hindi kapani-pani walang sigla at ginhawa sa buong katawan niya. Bawat pulgada ng kanyang balat ay tila nagliliwanag ng kasiyahan. Tumingin kay Brody, Clayton, at Phoenix, na abala pa rin sa kanilang pag-aaral, nakaramdam siya ng kaunting pagkabagot. Nagpasya siyang ipasa ang oras ng produktibo, kaya't sinimulan niyang sanayin ang mahiwagang void shift technique. Ang banal na teknikong ito ay labis na komplikado. Kapag ito ay na-master na, papayagan siyang walang kahirap-hirap na makaiwas sa mga nakamamatay na atake sa gitna ng matinding labanan. Gayunpaman, ang void shift technique ay napatunayang mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng maraming pagsubok, palagi ring nabigo si Sebastian. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng mga pagkatalo na panghinaan ng loob. Sa halip, paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang sarili na kung walang pagkatalo, hindi makakamit ang tagumpay. Sa bawat pagkatalo, masusing sinuri ni Sebastian ang kanyang mga pagkakamali, nagmumuni-muni sa susi ng pagpapabuti. Bagaman madalas niyang inaasahan na mabibigo rin ang susunod na pagtatangka, palagi siyang nakakakita ng maliliit ngunit makabuluhang pag-unlad sa bawat pagkakataon. Ang siklo ng pagsisikap at unti-unting pag-unlad na ito ay nagpatuloy ng mahabang panahon habang masigasig niyang hinahangad ang kasanayan sa teknik. Sebastian, kailan mo ba talaga ako pakakawalan? Hiniling ni Phoenix, nakakunot ang noo sa galit habang tinatitigan siya. Chapter 16-14. Bahagyang ngumiti si Sebastian at nagtanong, pakawalan ka. Gagawin ko, yon. Basta huwag mong pakakasalan si Prince Electo, pakakawalan kita ngayon. At paano kung pumayag ako ngayon tapos hindi ako tumupad sa pangako ko? Nagtanong si Phoenix habang kinakagat ang kanyang labi sa inis. May tiwala ako na hindi mo tatalikuran ang pangako mo. Kung sakali na gawin mo yon, wala akong magagawa kundi tanggapin ito, nagkibit balikat si Sebastian. Casual ang kanyang tono, na para bang balewala ito sa kanya. At kapag tumanggi ako? Muling nagtanong si Phoenix. Kapag tumanggi ka, hindi kita hahayaang umalis. Hindi hanggang hindi pa tapos ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng Demon Tribe, o hanggang hindi papatay si Prince Electo, mariing sinabi ni Sebastian, malinaw sa mga tingin niya na hindi siya nagbibiro. Ikaw. Nautol si Phoenix habang naninikip ang dibdib niya sa galit pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, bumantong hininga siya at napilitang sabihin na, ang kasalang ito ay kasunduan sa pagitan ng tatay ko at ng Unicorn Tribe. Nakaukit na ito sa bato at hindi na mababago. Kahit na gusto kong itigil to, hindi papayag ang tatay ko, at hindi ito palalampasan ng Unicorn Tribe. Bahagyang sumimangot si Sebastian, malalim ang kanyang iniisip. Nauunawaan niya na hindi lang isang personal na bagay ang engagement ni Phoenix at ni Electo, isa itong political alliance sa pagitan ng dalawang tribo. Higit pa sa dalawang individual ang nakataya sa kasalang ito.
Ngayong alam na ng publiko ang tungkol sa kasal, magdudulot ng malaking kaguluhan ang anumang pagtatangka ni Phoenix na umatras sa kasunduan hindi lang mula sa Unicorn Tribe kundi mula din sa Flamore Tribe. Sa madaling salita, malaking problema ito. Seb, napakatanga mo. Huwag mong sasabihin sa mga tao na kilala mo ako, sabi ng boses mula sa likod, na gumising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Paglingon ni Sebastian, nakita niya si Brody, nakakatapos lang sa kanyang pag-aaral, na nakatingin sa kanya ng may masamang ekspresyon. Naguguluhan si Sebastian nang magtanong siya, anong ibig mong sabihin? Napakatagal mong kasama si Fanny. Sa tingin mo ba talaga gugustuhin pa rin siya ni Electo? Kahit na ayos lang kay Electo na mga liwa si Fanny, hinding-hindi papayag ang Unicorn Tribe, sagot ni Brody. Walang hiya kang tabachoy ka, papatayin kita. Nanginginig sa galit si Phoenix, at halos mawalan na siya ng kontrol. Gayunpaman, pinaalala sa kanya ng nakakulong niyang kapangyarihan na malalagay siya sa alanganin kapag nagpadalos-dalos siya. Bakit galit na galit ka? Sinasabi ko lang yung totoo, sabi ni Brody, nagkibit-balikat siya na para bang maliit na bagay lang ito. Kumuyam ng mahigpit ang mga kamao ni Phoenix, at napuno ng galit ang nag-aalab niyang mga mata. Tumahimik ka, taba. Sigaw ni Sebastian, inosente kami ng prinsesa, tumigil ka sa kalokohan mo. Maniwala ako sayo. Kayong dalawa lang ang magkasama mula pa nung umpisa, at gusto nyo maniwala ako na walang nangyari. Puno ng inggit ang mga salita ni Brody. Huwag mo akong igaya sayo. Pinaninindigan ko ang sinabi ko, at hindi ko gagawin ang walang kahihiyang bagay na gaya nun. Napakarumi ng isip mo. Nagalit si Sebastian. Malamig at napakasama ng kanyang ekspresyon. Tiningnan ng maigi ni Brody si Sebastian, pagkatapos ay tumingin siya kay Phoenix, na para bang sinusubukan niyang alaming ang katotohanan base sa mga reaksyon nila. Sa huli, bumalik kay Sebastian ang tingin niya, at ngumisi siya. Seb, may sira ka ba? Naiwan kang mag-isa kasama ang isang napakagandang babae ng napakatagal, tapos hindi mo sinamantala ang pagkakataon. Lalaki ka ba talaga? Hayop ka. Siyempre lalaki ako. Sigaw ni Sebastian. Chapter 16-15. Tumingin si Brody kay Sebastian na may tusong ngiti at sinabi, Seb, total hindi ka interesado, bakit hindi mo na lang siya ibigay sakin? Matagal nang single ang kawawang si Brody. Ibigay mo na sakin ang pabor na ito at magpakita ka ng kaunting awa. Tumigil ka na nga. Sagot ni Sebastian, bahagyang naiinis, bahagyang natutuwa. Para sa iba, si Brody ay mukhang isang maniakis na wala ng pag-asang mag-agaw pero alam ni Sebastian na hindi iyon totoo, mahilig lang magbiro si Brody. Kung talagang ganun siyang klaseng tao, pinagsamantalahan na sana niya ang pinsan ni Electo nang mahuli nila siya. Alisin mo ang harang. Lalabas ako para magmasid sa paligid, sabi ni Sebastian, humarap siya kay Brody. Sige. Walang problema, sagot ni Brody. Mabilis siyang bumuo ng sunod-sunod na mga sil ng kamay, pinawalang bisa ang hadlang, at nagmamadali, bilisan mo, at umalis ka na. Gusto kong sumama sayo. Sigaw ni Phoenix. Ang pagtingin sa sabik na ekspresyon sa mukha ni Brody ay nagpalala sa kanyang pakiramdam. Hinawakan niya ang braso ni Sebastian at nakiusap, ang boses niya ay puno ng kawalang pag-asa. Fanny, masyadong mapanganib ang labas para sayo. Dito ka lang, at iingatan kita, sabi ni Brody habang nilalantakan ang kanyang mga labi na may masamang ngiti, mukhang tunay na isang mapagsamantala. Lumayo ka sa akin, taba. Sigaw ni Phoenix habang kinagat ang kanyang mga ngipin sa galit. Lumingon siya kay Sebastian, ang mga mata niya ay puno ng pangangailangan. Isama mo ako. Makikinig ako sa kahit anong sabihin mo. Si Phoenix, na talagang napakaganda na, ay mukhang mas kaakit-akit pa sa kanyang mahina at walang kalaban-laban na estado, na nagdulot ng kirot ng simpatiya sa puso ni Sebastian. Mabilis siyang huminga ng malalim upang kumalma at sinabi, sige. Isuot mo ito. Hinugot ni Sebastian ang isang maskara mula sa kanyang balabal at ibinigay ito kay Phoenix. Ang maskara ay hindi pangkaraniwan, ito ay ginawa mula sa isang bihirang materyal na kayang harangan ang mga espiritual na pandama mula sa pagtukoy sa nagsusuot nito.
Pagkatapos ay nagsuot siya ng sariling pilak na maskara, na ganap na nagtago sa kanyang mukha. Fanny, aalis ka na talaga. Mamimiss kita, alam mo, sabi ni Brody, na parang hahawakan siya. Si Phoenix ay mabilis na tumakbo sa likod ni Sebastian, tinitigan si Brody ng may pagdiriin. Lumayo ka sa akin, ikaw maruming taba. Tama na, itigil na natin ang kalokohan, sabi ni Sebastian habang mahigpit na hinawakan si Phoenix sa balikat. Lumipad siya patungo sa kalangitan, mabilis na tumakbo patungo sa lungsod. Sa daan, nadaanan nila ang maraming tao na nag-iimbestiga sa lugar, malinaw na naghahanap ng isang bagay o mas tamang sabihin, naghahanap para sa kanila. Maya-maya, dumating ang dalawa sa mga pintuan ng lungsod. Kinuha ni Sebastian ang kamay ni Phoenix nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito isang kilos ng pagiging malapit kundi isang pag-iingat upang maiwasan siyang sumigaw ng padalos-dalos at magdulot ng gulo. Naiintindihan ni Phoenix ang kanyang intensyon, ngunit sa sandaling mahawakan ng kanyang kamay ang damaloy sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ay nag-iwan sa kanya ng panghihina at pagkapagod, at ang kanyang mga pisngi ay namula ng kulay rosas. Ang kanyang puso ay mabilis na bumabayo, nagdudulot ng kalituhan sa kanyang mga isipin. Si Sebastian ay tila naglalakad ng walang pakialam sa mataong mga kalye, ngunit matalas ang kanyang mga pandama. Ang kanyang mga mata at tainga ay nakatutok sa bawat detalye sa paligid nila. Napansin niya ang maraming mga poster ng gantimpala na nakadikit sa mga pader at nakinig ng mabuti sa usapan ng mga tao, pinagsasama-sama ang mga kamakailang pangyayari. Bagaman ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin humuhupa ang paghahanap sa kanila sa katunayan, lalo pa itong lumalakas. Lalong dumadami ang mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang grupo na dumating upang sumali sa pangangaso. Ang Zenith Pill at Phoenix Quartz, tahimik na binanggit ni Sebastian ang mga pangalan ng mga hinahanap na kayamanan sa kanyang isip. Kaunti lamang ang pakialam niya sa katanyagan, dahil ito'y panandalian lamang tulad ng isang dumadaang simoy ng hangin. Ngunit higit sa lahat, siya'y sabik sa kapangyarihan. Sa isang mundo kung saan tanging ang mga malalakas ang umuunlad, ang lakas ang susi sa lahat. Kung wala ito, ang kaligtasan ay isang patuloy na pakikibaka. Ipinapasok si Phoenix sa isang tavern, umorder si Sebastian ng ilang maliliit na putahe at 2 banga ng magandang alak. Uminom siya ng dahan-dahan, malalim sa pag-iisip. Paano niya maaasikaso ang 2 mahalagang bagay na ito?